Sige, lagay ka kasi. Sige. Maglagay ka for TV Rock Show. Exclusive pala sa Rock Show pala. Tapos mama ko. Nasa ibang church. May dalawa pa daw, sabi ni Joanne. Hindi ko magana. Hindi na natin. Sarap lang. Okay. O, sige, ako, mas gusto ko naman walang mic. Go ahead na, Jay! Piasmi! Hello po, maganda. Tanghali po sa inyong lahat. Pasensya na po sa maganda. Hello po, hello. Congratulations! Ang daming blessings! And of course, the man of the hour, Jay Rivera! Hindi ako nakahawak ng mic na ganito magaan. Paano ko nga kalaro? Magaan. Ayun po, hello. Nice to see you again po sa inyo lahat. And sana po busog po kayo bago po tayo magsimula. And kaanan po natin yung mga tanungan. Okay. Thank you, JM. Any message na nakita mo natanggap mong grabe yung reviews performance mo sa huling movie mo na solo movie mo, which isa sa mga hits ng recent Cinemalaya. Any comment? Grabe. Andil na ako sobrang overwhelming pa rin po ng mga feedback na natanggap ko po. Kasi hindi ko pa in-expect na ganun yung kalalabsan. First time ko palang mapanood yung buong output. Pakiramdam ko ang dami ng kulang. Sinasabi ko kay Fem, sana pala ganito, dapat pala ginawa ko yan. Then nagulat ako. And natuwa naman ako sobra. And sobrang thankful lang ako sa mga nakatrabaho ko dun sa child. And syempre thankful din ako kay Max kasi nagawa niya makilala sa mga filmmakers na bahagi din ng Cinemalaya. So, And of course, isa ang ganda rin na sa ghosting. Piang, may part 2 na! How do you feel about the good feedback sa ghosting? Ano do I feel? Happy naman. Sobrang happy po ako na madaming natuwa sa part 1 ng ghosting. Kaya nga po nagkaroon ng part 2 dahil Kung pwede lang natin announce yung mga next gagawin niya, nakaka-excite. Kaya Oo, alam yung ganito lang mga sa I know. So, ayan, maraming nagpapasalamat po ako sa lahat ng nagusto sa ghosting dahil kung hindi po dahil sa kanila, hindi magkakaroon ng part 2. Thank you! I like the aura. I like the wave ng hair. Dalaga-dalaga. Salamat din po sa mga ibang press na nakakalibre kami ng promotion sa ghosting ko. Maraming salamat guys. Thank you. Okay, sige, keep nyo na yung mic sa inyo. I'd like to, walang microphone, pero I'd like to give the floor to Mr. Jun Lali for the first set of questions. And Jun Lali is the editor of Abante. Hi! Ang bongga, no? Siyempre, we're all excited din na makasama kayo ngayong last, di ba? Kung paano na-excited ang mga fans nyo, nagagaling nyo na ng Vancouver. Grabe yung mga ayuda nyo. Yan, naglalabasan hanggang ngayon. Lagi naka-sandal, ano talaga si Piang kay JM, no? Pero madalas mo nga sabihin, Piang, very comfortable kasi kay JM, no? Napaka-gentleman na, di ba? Pero, yung, wala raw ba kayo pa-advance Christmas na wala pa raw ba dapat aminin o sasabihin kayo? May something special na ba talaga sa inyo? Kasi kita-kita, grabe yung mga eksena, yung mga ganap nyo, rehearsal, to mga pagre-rest nyo sa Vancouver, even yung nagano pa kayo, famous in service, di ba? Bongga. Happy na po kami. Tapos mga sabi kami, dire-diretso lang po kami. Hindi lang naman, hindi lang magkasama kami. Makatrabaho man or sa labas na trabaho. So, mas tapos kasi ginagawa namin. So, yung mga gusto ko po sa Yeah. Very comfortable ka talaga, no? Sobra na. Kasi galing kami sa isang reality show, which is PPP, and nung mga panahon ko ngayon, best friends ko talaga kami. Super close friends. So,
kahit humilip ka sa kanya, alam mo, he will not take advantage. Yes, of course. Kasi isa po siyang Panginoong lalaki. Ang ganda, maginoong lalaki ang JM. No? Talagang ang lagi, maginoong lalaki. Anong reaction mo ng JM? Ay, hindi na ako scared. Resource ko na. Yeah, and, yeah. Okay, anyways, kasama kayo, anong episode ng Shake, Rattle, and Roll? Evil Origins yan. Yung po sa episode. Episode 2, yung present time. Present time, di ba? Tama. Ako, sa president. Oo. So, Communication eh. oo. Anyways, yun nga, ang bongga, di ba? I'm sure yung mga bata pa kayo, aware kayo sa SRR franchise, di ba? Oo. Dati ba, nanonood lang kayo, tapos paano nung sinabi sa inyo na finally, bibida kayo sa second episode ng Shake, Rattle, and Roll? Ako sa akin personally, so nakakaya ako kasi maraming bagay na sa amin pinagpabuhan ko sa industriya ko. Maraming bagay na mapilikas na isa na isa ka. Isa rin sa mga lumasang na pelikula kilis ko hindi ko makikisisita. So, ayun, maraming malis ng puto para sa amin. So, thank you lang po ako na isa kami sa amin. Kung pinatulan ka sa amin yung mata para maging dito sa SRP o so alam sa mga overall Yan, yan. Ako personally din, mahilig po talaga ako sa horror. Kasi sobrang hilig ko sa horror. Parang kaya mo panood lahat ng horror movie na isang upuan lang. And nung nalaman ko po na mayroon na may movie na horror, sobrang saya ko kasi may factor po doon na matagal ko na din pong pangarap na umuha ng horror movie. Eh, sa SRR pa, parang hindi mo wala akong bilangan ng SRR na. Parang ngayon siya hindi mo wala ng SRR every Christmas. So, sobrang saya ko na kinuha kami bilang lead star dito sa episode ng SRR. And it's so nice, no? Kasi sabi mo, pag Christmas, nagbabalik ng Christmas ang Shake, Rattle, and Roll. Di ba? So, ready na kayo, handa na kayo with all the promos. Siyempre, may palliative star, may awards night. Lahat, ang Christmas, sigurado magkasama kayo kasi mag-iikot sa mga sige. Ay, ako, sobrang excited na po kami. Kasi super excited, especially mapanood lang ng buo yung SRR. excited ko. And at least ako, sure ako magkasama ako. So, sa Christmas Day na kayo, nag-exchange gift? First Christmas together. May ganun po ba? Di ba po Christmas party? Hindi. Pwede kayo magbigayan ng gift kasi it's Christmas Day. As friends. Yeah. As lovers. Ay, wow. Hinarap ko na lang yung sarili ko. Ah. Wow! Okay! Yeah. Okay, thank you. And good luck sa Shake, Rattle, and Roll. Yeah. Thanks, Jude. Of course, I'd like to acknowledge the presence of our Executive Vice President ng Regal Entertainment, Sir Keith Monteverde. One of the mga dahilan kung bakit may mga projects, pelikula ang JM Young because of Sir Keith, who nagtiwala at patuloy na nagtitiwala sa love team ni JM Young. JM and Young. Sir Keith, thank you for the love. Ayan. And of course, the next set of questions will come from Daily Tribunes and Jalio Tiradas, Alex Rosas. Mare, here's that. Oo nga. Hello? Ayan, clear yan. Lex, itong folk mic. Hello. Was there any instance in your life na naka-experience kayo ng horror or something eerie or creepy? Creepy? Lakas po. Kaya ako po, yes. Kasi ako po
probinsya. So, pagka may mga instances na malakas po yung mga energy, yung mga multo sa probinsya. And ako one time, parang, Anong province? po, Anong province? Laguna po. Parang, dulo siya ng Laguna. So, puro puno po talaga. Wala kang ibang makikita kundi puno lang. And, nung time na parang mag-isa lang ako sa bahay na, yung bahay po namin, parang typical na probinsya lang po ng probinsyang bahay, ganun po. Gets mo ba? Bakit ka na? Nadidistract ako. Nung time po na yun, parang mag-isa lang ako sa bahay. And then, simulang tao, yung family ko din, wala. And yung kapitbahay lang po din namin doon, family lang din namin. So, wala pa talaga tao kasi nakalimutan ko na po kung anong event yung pinuntahan nila, anong occasion. And then, parang nag-CR ako ng one time. Tapos, may bumulong sa tenga ko na, Ate, totoo yung joke, tumawa. Hindi ka pala joke, girl. Kasi totoo, na sinabi niya Ali. Ali po kasi nickname ko sa family ko. So, talagang bumulong pa. So, yun lang. Were you scared? What did you do? Nag-react lang po na, ganun lang. Kasi parang nakakagulat naman na may bumulong sa akin na ano, totoo nga. Parang nakakagulat. First time ko po kasi yun, na may experience yung ganung horror na parang ako lang mag-isa sa bahay. Yun lang, so far, huwag na sana maulit. How old were you then? 11, I think. 11 po ako naman. Yun po yung pinaka-tanda ko. Pero madami pa naman po akong experience. Sabi yun lang. Pero madami pa akong experience. Pero yun lang po yung share ko. Ako, parang wala na po at never po ako nakakita ng kung ano man. Pero may isa lang po ako naranasan ng mga bata pa rin ako sa provincia and sa Quezon. I guess kapag nag-provincia, marami talaga na-experience eh. That time, halos same lang din. Parang ginaya yung boses ng tatay ko. Sabi ko, nakbuksan mo yung pinto na kaya ko dito tayo na yun. So, hindi naman ako natakot ng time na yun. Gusto kong silipin. Pero, mission niya pa rin ba? Alam mo yun. Kasi nakailang beses lang siya kung ulit-ulit magitin yun. Buksan mo yung pinto na ako sa parang duwende siguro. One impression. Among the horror movies that you've seen, saan kayo pinaka-takot? And why? Go to the international movie. Ako po, so far, wala pa naman. Kasi, hindi, I mean, siguro natatakot ako pag after kong panahon eh. Pero the next day, wala na. Oo. Kasi yung mga jump Pag-agad. Oo, yung mga fresh pa lang sa akin. Pero so far pa naman ko sa dati na babanood kong movie. Wala pa naman akong napanood na na-trauma or what. Kasi I love watching horror movies na po. Isa sa mga favorite ko genre ng mga movie or so far wala pa naman. Wala naman po. Pero may pinakatumatak na siguro sa akin yung part na MRD na sa I think 8 ata or 9. Oo. Grabe yung inis naman yung ending na yung kinulong ata si sa and then akala ko may pagka-happy ending hindi pa pala so ayun, hindi na ako nakikita ko yung mascot na yun. Hindi na doon pa rin ko yung inis. Focus nga kasi it's been 1 year mula nung manalo ka. Ay, salamat. At ang journey mo ay super successful. I think you are the standard by which PBB housemates will be measured. Thank you. Thank you. From Alex Ross. Thank you po. Second siya kasi you mentioned, so did I, she naman. Whatever. Oh,
mention mo meron ka acting artist ngayon, you belong to the category kung may Kim Pao, tapos Noel, tapos ni JM. Which we believe naman. So, okay, I'll give the microphone, a working microphone, sure. To Bobby na kahit ito ng nila Ulitin, na napaka-proper na kayo ng Ulitin. Thank you to Bobby for coming. Magandang hapon kayo. Ayan. So, naging mas madali na ba yung ang ideal origin sa arte? Kasi pinagalitan nyo, ghosting na may nagpapalagan din. Or mas mahirap. Simula po siya sa ghosting. And more on discussion sa SRR. And, sa akin, sa character ko dito, medyo nung pinitch siya sa amin, masyadong neutral yung character ko, masyadong kasi boring. So, tinili ko parang pinagyan ko na kung ano-ano para is buhay naman siya kapag ipinalabas. So, sinadya sila sa white direct na nahihina. Lagyan natin, asma, at least hindi siya boring pa no, makasabay sa character nila, nila set. So, happy naman ako na pinagyan direct. So, Yeah. Umiyak. Oh, Umiyak ka sa sila. ano na question sir? Yung mas mahirap, naging mas madali na ba lahat na mapag-artist at ideal origin dahil pinagaling ngayon na ghosting is medyo kababalagan din na. Hindi ko po masasabi na mas madali, pero mas komportable po dahil yung mga kasama po namin sa SRR ay magagaling. And ayun, yung iba po ay tinutulungan kayo minsan, and hindi po madadaman din yung mga cast ng SRR. Talagang pag-suporta is susuportahan ka talaga nila, inikip talaga nila lahat. Siguro mas naging komportable kami gawin yung aming role kasi lahat ng cast doon magagaling. Kung saan yung episode, konting na kwento. Nakipag-gang ko lang sa kita may school ko. Ano? Ay, konti. Mahirap kasi. Kasi pag sinabi ko po na, pin po namin kung ano yung konsepto na po talaga ng buong season or part 2 po yun. So, panoorin nyo na lang po sa Disorded File. And nasa present time po kami. Yun na lang po. Nasa present time po kami lahat. Malinaw ba sa teaser na ang hirap ikwento baka maging spoiler o pagalitan ako? May year, di ba? Parang taon. May present. Parang past, may present, past. future. Ayan, ayun naman pala. That's past, Giving naman sa present, post future. nila. Ayun. So, maraming, may training ka pinagdaanan, di ba na? Di ba? May year. Yes, fun. Ano tawag? Stun. Practice ako ng DJ. Talagang practice na talaga namin the whole day. And then, hello? And before mag-tape is, nirefresh ko ako. And then, nag-practice kami ng stunt. Wow. Yeah, dito po. Sino ang director ng episode yun na? They're Joey. Joey De Guzman. De Guzman. Okay, last question. Wala namang parang sa set na kababalagan. Sayang nga po, wala eh. Yun nga yung inaantay ko eh. Parang kasi di ba parang pag-horror, naging gumagawa ng mga movie, may nagpaparang na. Inaantay ko po talaga siya. Kasi yung pinag-shootingan namin, abandonado. So parang nagsisiyar ako. Metro Manila lang. Opo, Metro Manila lang siya. Inaantay ko talaga. Kasi parang gusto ko din ma-experience na may mangyari sa set. Pero wala. Wala. So far, and thank God, wala naman. Kasi baka hindi kayanin. Okay, thank you rin. I'm sure tama sa Chicago. thank you, Bobby. Thank you, Rick. May sa kami June. Sorry. Okay, interesting just so you know, it's been what? Ilang, 1 year na ba tayo? Mas magkabas yun sa PBB. It's been a year. Tapos first time nyo ba mag-Christmas ID? Na makikita sa ABS-CBN Christmas Station ID? Nag-shoot na kayo na?
not as popular as you are right now? Percent po, percent nagsisay. Okay, so yun. Nakakatuwa lang talaga. I'm so proud of it. Who has this next set of questions? Ayan, si Miss Manila Santos. Sobrang sipag. Grabe. Hi, Maniels. Hi guys. So, can you just share your experience with Direct Joey? Because he's a young director, diba? So, was it easy or scary? First time you first day on the set and then Sa akin si Direk Joey mag-act po sobra. And tinulungan din niya ako paano kasi improve yung character ko. Kung ano pa pwede kong insert sa character ko, paano hindi siya boring panoonin. And at the same time, saya din kasama ni Direk Joey. Lalo pag kami dalawa magkausap kasi may alam din pala siya sa martial arts and parang specialty din natin ni Direk yun. So, every time na mag-uusap kami, nakaka-relate sa ating usapan namin kung mapapelikula man, martial arts, or anime man. And I guess yun nata yung way na para kilalanin yung actor kung ano paborito mong panoorin, anong kinahili mo panoorin. So, overall, masaya kasama ko si Direk Joey. Magaling din. Direct Joey po. Madaling katrabaho pero nakakakabang katrabaho sa sobrang chill. As in, sobrang galing ng director kasi habang nagde-direct po siya sa amin, nagdodrawing siya ng mga concept, as in, talagang binivisualize niya talaga lahat. Nag-multitask talaga si direct. Siya yung gumagawa nagdodrawing po siya sa iPad niya ng mga eksena para pagkanilagan po sa amin mas madali. Sobrang na-amaze po ako kasi parang ang dami ng time. Ang dami ng time and mas pinapadali niya po yung trabaho namin. Kasi sobrang galing yung director. And sobrang masaya. Sobrang happy po ako na isa si Direct Joey sa nakatrabaho ko. Director. guys, kung sa mga co-stars nyo na mas experience actors, Sa big or na-observe sa kanila na kumbaga lagaling nyo sa mga next projects? Sa akin, before pa kami mag-meet, ang na-expect ko talaga is yung pagiging mapagbigay niya lahat. Kasi yung pinakamahalaga sa co-actors yung marunong bigay sa eksena. So, ayun, ginagawa naman na namin yung pelikula, sobrang happy ako na nagagawa nila kami tulungan ni Fiam, pati yung ibang cast. Lahat sila Nancy, halos lahat sila Thea, sila Dylan, halos lahat kami nagbibigan kasi hindi mo kami pumunta dun sa isang kabila ng kabila. Kasi buong tigil talaga ako. So happy ako na agad-agad may nabuong chemistry sa akin sa group. So ito. Same po. Ayan. Feeling ko din isa sa mga importante ang ginagawa pagsuporta sa kapwa artista. And lahat naman po kami nagkampanan naman po namin ng maayos yun. And I'm very proud of our team. Yes, partnership namin. Very nakaka-proud kasi sa amin walang madama. Lahat na pagbigay. Sino man po yung importante? Go, Miss Manila. It's your turn. So guys, from the time na rinakilala kayo inside the house, so ngayon nagmama na kayo ng projects together, can you share kung ano yung difference in Yang at JM kung nasa work mode siya versus off-camera? Ay, ang cute. Meron ba? Kinakain ba? Ako po yung magbibigay sa kanya, ako sa akin. Ano yung difference niya? Sure. Wow. Si Fiam, yung talong po niya, halos sa inyo, mapa-off ka po yung gawin kami. Hindi nawawala yung, alam mo yun, kung ma-feel niya na tumatanglay niya yung set, ma-feel niya na masyadong seryoso na yung set, masyadong may mga mahilig na yung ulo, bigla na naman. Kung sino man yung film na napapanood natin na napakakuya na napapanood sa bigla na siya maglalagay yung kasiyahan mo sa set. Ball of energy. Oo. Kahit
kahit siya na yung global, bibigyan niya ng kulay o ng buhay siya. At least, hindi magsabay-sabay ng buhay yung energy na matapos yung set na happy lahat. Ano ba? Si JM off-cam, nonchalant. On-cam, nonchalant. Saan? Hindi. Si Jeff, pagka may work or nagtatrabaho kami, very focused siya talaga. Sobrang, paano ba? Hindi lang workaholic eh. Paano ba? May magandang term. Pagdating sa ganun eh. Focus. Hindi lang. Sobra pa siya sa focus eh. Super focus. Super focus. Hindi. Ano ba ba? Super. Hindi lang focus. Super focus. Siya kasi, every time na may taping kami, makikita mo sa kanya talaga na decidido siya sa ginagawa niya. Na sobrang focus siya sa ginagawa niya. Sobrang dedicated. Sobrang dedicated yung gawin yung isang bagay. Talagang pag gusto niya talaga yung ginagawa niya. And hindi siya umuwi ng bahay niya. Bakit niya? Hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya umuwi ng bahay niya. Hindi siya umaalis ng taping na hindi siya satisfied sa ginagawa niya. That klaseng aktor. At off-cam naman, wala. Sobrang ano niya, sobrang hindi naman sa nonchalant kasi pinapakita niya naman yung kulit side niya sa mga comfortable person na nakakasama niya. Alam naman ng mga tao na nakapaligid sa kanya kung gano'n siya makulit pag off-cam. Dinay niya lang na hindi siya makulit. As in, sobrang in denial niya na hindi siya makulit. Pero ako minsan naiinis na ako. Charot. Hindi. Sobrang kulit niya, off-cam. In denial lang siya. Yun lang po. Alright. Thank you, Miss Manila. Okay, I'd like to give the microphone naman to Carlos Aragon ng Mega Pelikula. Carlos, tara, big screen. Charot lang. Oh, saan kayo? Naka-iPad. Wow! Kamusta ka, girl? Oy, kilala! Sipag na. Memories na. Okay. Hello po. For my question, pero before that, congratulations. Thank you. Laki na ng pinagbago nyo from day 1 hanggang ngayon. And ngayon, nasa MMFF na. And sabi nyo din naman marami kayong natutunan sa mga co-actors niya. Sino yung hindi niyo expected na magiging ka-close nyo? Ako si Sasa. Sasa. Hindi naman sa hindi ko ini-expect. Pero mas hindi ko ini-expect na magkikip kami ganyung thinking na kasi baka malay mo si Sasa sobrang alam mo yun, pagka serious mo talaga. Yung ganun, may mga ganun kasing personality naman yung mga tao. And ako, feeling ko, nung time na first time ko makita si Sasa, nahihiya ako sa kanya. Wala, kasi matagal ko na siyang Pinapalo. Feeling mo. Hindi naman ganun si Sasa. Parang nahihiya lang talaga ako sa kanya. Kasi nga dati ko pala talaga siya pinapalo ko na talaga. Happiness ko siya doon pa man, si Sasa. And nung first namin nagkita, sobrang nahihiya pa ako sa kanya. Kaninong phone niya nagre-review? Pakialamera ka na. Napo. Sobrang nahihiya ako sa kanya na baka minsan mo-okay yan sa Sasa. Pero nag-click kami agad ni Sasa at sobrang happy ko talaga na naging close ko si Sasa. Up until now, pag nakikita kami, Bertagulan agad. Wala nang intro. Bertagulan agad. Yun lang.
Sino naman nagpapasaya kay JM? Parang hindi siya napapatawa ka, napapasaya ka ni Sasa. Sino nagpapasaya sa iyo? Wow. Wow. Nalilito naman ako sa kanila kung sino si Pierre. Ganun ang energy pareho. Ayun. Hindi. Are you asking the same question o hindi naman kita? Sino yung naging close mo? Close na lang, sige. Ay, close. Halos lahat eh. Sila Seth, yan. Si Seth, si Fatila. In terms sa hindi ko rin nila-expect na mga close si Sasa din. Kasi ang strong ng aura niya, strong ng personality niya. Kamakailan na, di ba? Tinira niya yung tiris. So, hindi ko rin expect na hindi siya magiging kasi sobrang approachable ni Sasa. Sobrang Sasa kalabit. din. Superstar na si Sasa. And nung nakita din, naguna kasi kita namin ni Sasa, naka-full pack siya. So parang nahiya talaga ako sa kanya. Hindi namin alam kung paano siya approach. Nakakahiya. Yun na. And highlight din kasi sa Shake, Rattle and Roll na yung Evil Origins. Yung dalawang biggest love team ngayon, which is Francet and JM Pia. Oo, pala Francet. Ano naman yung experience or kamusta naman yung relationship nyo with Francet? Same episode sila. Yeah. Working with Francet. Francet. Working with them. Magaan silang katrabaho. Kasi magaan silang katrabaho. And then, makikita mo sa kanila na every time na rolling na, focus talaga sila. Kasi walang makakagulo ng focus nila. Hindi sila mabilis, hindi sila mabilis na distract pag rolling na. And yun yung isa sa katangian na humahanga or hinahangaan ko sa kanila. And ayun, hindi sila madapat na sumuporta sa kapwa nila artist. Madalas kasi siniset lang din yung nakausap mo ng kasama. So, and kapag trabaho talaga, and kapag sa labas sa labas ng camera, and mag-aaral sa wala, ang kuya na rin isa hindi ka may hinagagitan ng kung may tatanong naman sa trabaho sa labas. Lagi siyang okay na. And for my last question, yung kasi MJ, marami na nagsasabi na ang galing na daw sa set, ang galing na sa shooting ng Shake, Rattle and Roll. Do you think na nabigyan nyo ng katarungan yung character na yan? Ready na rin ba kayo makatanggap, if ever, ng award from MMFF? Ako, sa sarili ko, hindi ko pa masasabi na bigyan ko ng katarungan hanggang hindi ko pa napapanood talaga na full yung ginawa kong pag-artist dito sa Shake, Rattle and Roll. Pero, masaya ako sa kung paano ko ginampanan si DJL dahil hindi ko naman siya pinipid. Binigay ko talaga lahat kung ano yung nakakaya kay DJL. And isang karangalan na makapasok kami sa MMFF. Isang trophy na sa akin yun, trophy na sa akin yun, kasi magawan pa na naman kami. And kung makasungkat kami ng award, bonus na yun. Pero yun, trophy na sa akin na makapasok sa isang MMFF kasi dahil magawan pa na kami. Nabigyan ng katarungan na role. Oo. Of course, hindi. Oo, bakit hindi, di ba? Oo. Oo din, yung role din niya, nahiya lang siya sabihin. Feeling ko, satisfy kami na nung natapos namin yung sa role namin, satisfy kami, ibigay namin 100%. And siguro yung award na inaasahan namin is sana ma-appreciate ng viewers na nakita rin namin yung pelikula sa role namin, nagapanan namin yung role namin. So, yun sa parang sa amin nakaraan namin. I'm sure masaya ang Christmas ng mga JM yan kasi may movie silang pa ngayong Pasko, di ba?
Thank you. Okay, we will give the next set of questions dito sa table nila John Bueno, Nas, and Miss Kay for the last set. And then, ayan, si Nas din. Let me start with John Bueno.